let's welcome our kaserbisyo of the day, ang Senior Undersecretary ng Department of Human Settlements and Urban Development, ang DSUD. Walang iba kundi si Sir Henry Yap. Magandang umaga po sa inyo, Yusek Yap. Magandang umaga po, Miss Nina and Migs. Good morning. Good morning and Happy New Year po sa inyo, sir. Happy New Year. Alright, sir, umpisahan po natin sa magandang balita, no? Dahil nag-set daw kayo ng bago ba to na maximum na rental cap para po sa mga residential units na may monthly rate ng 10,000 pesos pababa. Can you tell us more about this, sir? Yes, gusto ko pong ibalita sa inyo mga listeners at viewers that starting this year, yung mga lease contracts natin na 10,000 and below for existing tenants that are renewing their lease, ang maximum rental cap po natin ay 1%. So kung 10,000 po yung existing rental nila po, 100 pesos po ang maximum for this year. Ito po ay mas mababa compared sa last year. Ang last year po natin was 2.3%. Oh, okay. Magandang balita po So, to, Yusek, ito po ba yung sa rent control? Just to clarify po. Opo, nung 2009, meron pong pinasa na rent control. Isa dun sa provision ng Rent Control Act na yun, inaatasan yung dati naming opisina, yung Housing and Urban Development Coordinating Council, na mag-promulgate ng yearly or yung rates ng rental cap. Noong 2019 na itayo po yung DSUD at isa doon sa mga opisinang itinayo yung National Human Settlements Board kung saan sila po ang nagpapasa ng resolusyon kung paano po o magkano po itataas sa renta natin. Yun. So, ito po, ang updated po natin, ang magandang balita po natin, Yusek, is 1%, sabihin po natin 10,000, hanggang 100 pesos lang po ang dapat na increase. So, Opo, maximum po yan kung 10,000. So, kung below 10,000 po, then yung corresponding 1% nung yung rental nila Opo. po. Saan po ito mostly applicable, sir? At mga anong klaseng residential units po? Okay. Applicable to sa lahat ng residential units, including mga boarding houses, mga spacers, mga rooms, pero hindi po kasama dito yung mga commercial spaces. Pangalawa, applicable lang po to doon sa mag-extend or magre-renew ng kanilang kontrata. So kung baguhan po to na renter papasok sa isang building, hindi na po applicable yung maximum na 1% cap. Number 3, meron din tayong concession sa mga students, no? Sa mga students na magbe-bed spacers or yung mga apartments, yung mga rooms, meron din 1% cap pero allowed lang to increase once only in this year. Hindi pwedeng multiple times itaas yung amount na yon. So kung hindi nila sinagad po yung 1%, hindi na po pwedeng dagdagan a few months after. Okay, so ito po ay applicable doon sa mga kadalasan estudyante, yung mga nagtatrabaho na nag-room for rent or yung mga dormitory type, ganun po, di ba, na mga units. Yes, so both for residential and then for students as well. Opo, magandang balita ito, Yusek, no? Sabihin natin kasi syempre may mga lessor, mga nagpapaupa. Kung baka mamaya magtaas lang sila sa gusto nila. So kung meron pong lumabag dito sa ganitong klaseng provision, ano pong pwedeng gawin ng mga umuupa? Opo, ang suggestion po namin, lumapit po sila sa barangay at doon po sila mag-complaint. Ang gagawin po ng barangay, papatawag po yung may-ari ng bahay at i-explain sa kanila para magkaroon sila ng agreement kung hanggang saan lang pwede itaas yung paupahan yung amount for this year, no. Ika-clarify ko lang muna na hindi ibig sabihin pagdating ng January automatic na po yung 1%. So kung yung kontrata po nila, let's say mag-e-end pa ng February, yung after na noon, yung bagong kontrata, doon pa lang pwede magtaas. Hindi po ibig sabihin automatic yan pag-start ng year tinataas na. Hindi po pinapayagan yan sa batas. Okay, so kailangan po muna mag-end of contract, sabihin natin February, June or October, and then tsaka po nila pwedeng i-apply yun, Yusek.
Opo, Opo. opo. Okay. Alright, so paano naman po yung mga medyo mas mataas ang kanilang nirerentahan? Sabihin natin, ako, medyo parang kumbaga almost 10,000 pero biglang 11,000, Mhm. 12,000. I mean, ano rin po para sa kanila yan nahihirapan na rin po sila. Ano naman po ang, meron po ba tayong incentive para sa kanila ngayong taon? So, yung atin lang coverage ng Rent Control Act, yung 10,000 and below lang po. So, kung yung for example, last year, 2.3%, at lumagpas na po sila doon sa 10,000 this year, hindi na po applicable sa kanila yon. Okay. So, pwede magtaas yung... mahigpit po kasi yung sa batas na hanggang 10,000 lang po yung renta per month. Opo. Oh, Opo. pero sa mga ordinary renters, let's say nagbabay ng 15,000, 20,000, 50,000 and above, meron rin po namang cap yan. Hindi naman basta pwedeng kung tinataasan every year, 'di ba, sobrang taas. Yung beyond na sa 10,000, wala na pong nakasaad sa batas. So it is they now can just increase. up to the renter, tsaka yung lessor kung magkano ang pag-aagrihan nilang rent. Kaso kahit magkano? Wala pong sinasaad sa batas. Oo, kahit magkano. Opo, unfortunately, walang nakalagay sa batas, so it is left for both the renter and the lessor kung magkano ang magiging amount nila. Kasi yung iba 15,000, hindi rin naman 'di ba ganun kadali. Oo, so yun, pwedeng taasan maging 16, 17, mamaya 20 na, no? Wala po tayong control doon, sir. Yes. Opo. Yung ang ginawa kasi nung pinag-aralan to in the last basis for this, nakita nila na of our 26 million families, approximately 5% of our families are paying 10,000 and below. Mhm. And then, correction, of the 26,000 families, about 5% are renting. And then 26 of those million. renting, Tama po ba? Or 26 million families, tama. 26 million. Then 95 5% are renting, and of those renting, 95% are paying 10,000 and below. So this is already majority no nagre-rent. At Opo. 5% yung more than 10,000. Opo. Siguro po, Yusek, no, just to establish ulit ito pong magandang balita po mula po sa DSUD. Bakit po nagpatupad po tayo ng ganito? Opo. Ang purpose po nito is to control yung unwarranted increase nung rent, no. Nalalaman naman natin na normally very vulnerable ang ating low income kasi nga mababa yung kanilang sweldo or may kakulangan sa panggasto. So naisip ng gobyerno noon as early as 2009 na mag-set ng rental cap dito para maiwasan din yung magugulat at mapapaalis bigla yung nagre-renta dahil hindi na niya kaya yung binibigay na bagong renta nung may-ari, hindi na abot kaya nung ating mahihirap na. Oo. Ngayon, sir, paano kung kunyari 10,000 yung binabayaran niya tapos biglang this year nag-decide yung kanyang landlord na gagawin kong 11,000? So, beyond na Paano po yun. Kung this year, nahagip siya nung end ng contract niya is still 10,000, so okay pa siya. Pero kung by the end of the contract, lagpas na po siya ng 10,000, and then they have to agree already kung ano magiging rate. Alright, may question po dito, Yusek, si Melly Kalayag. Sabi po niya, can you please ask if compulsory or applicable daw ba ito based on the house owner's consideration or decision to implement or not to increase the rental fee? Okay, yung rental cap natin compulsory. Pero yung pag-increase nasa sa may-ari na ng bahay. Kung ayaw niya mag-increase this year, nasa kanya po 'yon. Pero hindi po pwede, for example, may rental cap tayo next year, for example, hindi niya ngayon tinaas. Then next year niya idadalhin yung amount na hindi niya in-increase to next year. Bawal po 'yon. So applicable lang yan for the year. So I'll use an example. Last year, meron tayong 2.3% increase. So may mabait na mga landowner or house owner, hindi niya pinayagan muna o hindi niya dinagdag muna yung 230. This year niya hahambulin yung 230. Pinagbabawal na po yun.
So applicable lang yan for the year. Kung sakali po, Yusek, na lumawag po ang mga lessor, gaya po ng tanong ko po kanina, sabihin natin magkabaranggayan, meron po bang multa kung sakali talagang mapatunayan na lumabag po ang lessor sa ganitong batas? Okay, ang gagawin po ng barangay, mag-i-issue siya ng letter or certification dun sa apektadong pamilya at pwede mag-file ng kaso yung family na yon sa korte. At ngayon, nakalagay po sa batas natin na ang multa at ang penalty is 25,000 minimum hanggang 50,000 maximum or imprisonment 1 month minimum hanggang 6 months or both at the discretion ng korte. Right, and before we let you go, Sir Yusek, recap lang po, paalala sa lahat po ng mga nagpaparenta at nagre-rent po para sa taong 2026. Yes, may request lang ako sa ating mga house owners na irespeto natin yung nakasaad sa batas at ito po ay yung 1% cap natin. Sa mga nangungupahan namin, know your rights, and if meron pong mga labag dito, ibanggitin nyo sa amin or lumapit kayo sa mga barangay para matulungan po namin kayo. Yusek, pahabol lang po, no? Sabihin po natin sa mga uupa, meron po bang paraan para lang malaman ko kung magkano talaga yung going rate sa mga rental? Kasi baka mamaya sasabihin na nagpapaupa, eto yan, pero eto lang pala talaga. Nabubudol. Baka in effect, mabubudol tuloy yung mga uupa, Yusek. Wala pong general rule kasi depende po yan sa quality. Mahirap sabihin ano yung quality ng pabahay ngayon, no? But in economics right now, good return would be about 3 to 4% nung value nung unit na yon. No? Alright. Tapos that is the annual, tapos divide mo by 12, more or less yun yung appropriate rent. Okay. Kaya ilang percent po ulit? Divided by 12. 3 to 4%. 3 to 4%. Of Okay. the value of the house, then divided by 12. Okay. Okay. Okay, thank you. Maraming salamat po sa ating Senior Undersecretary ng DSUD, SUSEC, Henry Yap. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Nina. Thank you, Migs, and Happy New Year to all of you. Happy New Year po. Thank you po, Yusek.